At kaugnay po sa issue ng mga nawawalang sabungero, inirekomenda ng Department of Justice na kasuhan ng kidnapping with homicide si Atong Ang at 21 iba pa, kabilang ang ilang police official. Sa loob ng halos 4 na taon, ang mga pamilya ng nawawalang sabungero ay naghintay, hindi alam kung nasaan ang kanilang mga mahal sa buhay. Isang araw ay lumabas ngunit hindi na muling nakabalik. Ang kanilang pangungulila, kawalan ng katiyakan, at takot sa katotohanan ay tumagal ng matagal. Ngayon matapos ang mahabang investigasyon, may bagong pag-asa. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Ang Department of Justice ay naglabas ng rekomendasyon upang sampahan ng kaso si Charlie Atong Ang at iba pa. Sa wakas malapit nang magkaroon ng hustisya ang mga nawawalang sabungero. Ang mga unang pagkawala ay naiulat mula April 2021 hanggang January 2022. Karamihan sa mga biktima ay huling nakita sa Manila Arena sa Santa Ana, Manila. Pag-aari ni Charlie Atong Ang, isa sa pinakamaimpluwensyang negosyante sa industriya ng sabong sa buong bansa. Sa umpisa, iniisip ng marami na simpleng pagkawala lamang ang mga insidente. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, unti-unti nang lumilinaw ang pattern. Pare-parehong modus, parehong uri ng sasakyan, parehong grupo ng mga tao na kumikilos at parehong destinasyon ng mga biktima. Habang lumalaki ang bilang ng mga nawawala, lumalaki rin ang galit at pangungulila ng mga pamilya. Ilang pamilya ang nanatiling gising gabi-gabi, umaasa sa bawat tawag, bawat ulat sa radyo at telebisyon, sa balitang maaaring magbigay ng bakas sa kanilang mahal sa buhay. Marami ang nag-report sa pulisya, may nanawagan sa media, at may humingi ng tulong sa Senado. Ngunit sa umpisa, mabagal ang tugon, kulang ang ebidensya, walang witness. Ang kawalan ng katiyakan ay nagdulot ng matinding takot at pangungulila sa bawat puso ng pamilya. Hanggang sa lumabas ang pangalan ni Julie Dondon Patidongan, dating security chief sa Sabungan. Para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Siya ang nagbigay liwanag sa matagal nang nakatagong misteryo. Sa kanyang testimonya, isinumbong niya na nasaksihan niya mismo ang pagdukot, pagtorture at di umano'y pagpatay sa ilang biktima. Kasama ang kanyang mga kapatid na sina Elakim at Jose, pati ang isa pang tauhan sa operasyon, nagbigay sila ng detalyadong salaysay kung paano nangyari ang mga insidente sa Bulacan, Maynila, Laguna at Batangas. Ayon sa kanilang testimonya, ang mga nawawalang sabungero ay madalas dinadala sa mga secured na lugar, pinapahirapan at sa pinakamasaklap, pinapatay at inihuhulog sa mga lawa at liblib na lugar. Tinukoy nila ang ilang pulis, kabilang sina Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Philip Almedilla at iba pang miyembro ng grupo ni Orapa. Ang mga testimonyang ito ang nagbigay ng konkretong batayan sa DOJ upang suriin ang mga biktima at ang koneksyon ng mga akusado sa bawat pagkawala. Ang bawat detalye ay pinag-aralan, mula sa mga CCTV footage, phone records hanggang sa bank transaction logs, upang mapatutuhanan ang daloy ng insidente at posibleng motibo sa likod ng mga pagdukot. Kasama rin sa listahan ng makakasuhan ng ilang aktibo at retiradong pulis, mga empleyado o tauhan ng sabungan ni Ang, at iba pang sibilyan na pinaniniwalaang kasabwat. Ang kanilang pagkakasangkot ay batay sa testimonya ng whistleblowers at sa ebidensyang nakolekta ng DOJ na nagsasaad ng koordinadong operasyon ng grupo sa bawat pagdukot at illegal detention. Sa kabuuan, humigit kumulang 21 individual ang sakop ng rekomendasyon ng DOJ, kabilang ang mga pulis, tauhan ng sabungan, at iba pang kasabwat na nakilala sa testimonya. Habang umuusad ang mga ulat, napansin ng pamahalaan ang lumalalang sitwasyon sa industriya ng e-sabong. Maraming tao ang nawawala, nagkakaroon ng mga anomalya sa online betting, at lumalakas ang public outrage. Noong Mayo 2022, iniutos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pansamantalang pagtigil
o pagban ng lahat ng isabong operations sa bansa. And I agree with it, and it is good. So Isabong will end. Ang hakbang na ito ay bunga ng lumalakas na galit ng publiko at panawagan ng Senado para protektahan ang mga sabungero at ang kanilang pamilya at para masusing masiyasat ang mga anomalya sa industriya. Sa gitna ng investigasyon, lumutang din ang pangalan ng aktres na si Gretchen Barreto na matagal ng kaibigan at dating kasosyo sa negosyo ni Atong Ang. Dahil sa kanyang koneksyon sa negosyante, may isang pamilya ng nawawalang sabungero ang naghain ng reklamo laban sa kanya. Batay sa hinala na posibleng may alam siya sa mga ilegal na gawain. Ngunit matapos suriin ng Department of Justice, ibinasura ang reklamo laban kay Barreto dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Wala siyang direktang koneksyon sa mga pagdukot at mariing itinanggi ni Barreto ang anumang kaalaman sa mga insidente. Ang paglitaw ng kanyang pangalan sa publiko ay nagdulot ng matinding interes at kontrobersya, ngunit malinaw na ang kaso laban sa kanya ay hindi napagtibay. Dahil sa testimonya at ebidensya, inilunsad ng Department of Justice ang masusing investigasyon. Matapos ang mahabang pagsusuri, may prima facie evidence laban kay Charlie Atong Ang at sa iba pang mga kasabwat. Inirekomenda ang 10 counts ng kidnapping with homicide at 16 counts ng kidnapping with serious illegal detention, kabilang ang mga pulis at tauhan ng sabungan. Ang mga kasong ito ay may bigat na reklusyon perpetua o habambuhay na pagkakakulong at hindi pwedeng piyansahan. Isa itong hakbang na matagal nang hinihintay ng mga pamilya, ang unang konkretong galaw upang makamit ang hustisya sa kanilang mga mahal sa buhay. Inihayag ng DOJ na isasampa ang mga kaso sa iba't ibang regional trial courts sa Lipa City, Santa Cruz, Laguna at San Pablo City. Mariin namang tinutulan ng kampo ni Atong Ang desisyon ng DOJ. Ayon sa kanila, depektibo, hindi fair at puno ng pagkukulang ang rekomendasyon. Naghain sila ng motion for reconsideration, iginiit na wala raw sapat na ebidensya na direktang mag-uugnay sa kanya sa mga pagdukot at pagkawala. Ngunit sa kabila ng pagtutol, nananatiling determinadong humanap ng hustisya ang mga pamilya. Ilang taon na silang naghihintay, umuungol sa kawalan ng katiyakan. Ngayon may bagong pag-asa. Ang DOJ sa pamamagitan ng testimonya ng whistleblowers ay nagbigay ng direksyon. May liwanag sa gitna ng dilim. Ang kaso ay hindi lamang kwento ng krimen. Isa itong salamin ng kapangyarihan, impluwensya at kawalan ng accountability sa sistema. Ngunit higit sa lahat, ito ay kwento ng determinasyon ng mga pamilya ng mga whistleblower at ng hustisyang naglalakad sa tamang landas. Habang papalapit ang pagsasampa ng kaso sa korte, malinaw ang mensahe. Malapit nang mabigyan ng hustisya ang mga sabungerong nawalang parang bula. Hindi man maibabalik ang kanilang buhay, ang proseso ay naglalapit sa katotohanan. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng katahimikan at pag-aalinlangan, may direksyon na ang laban. Ang mga nawawalang sabungero sa kanilang katahimikan at pagkawala ay unti-unting magkakaroon ng tinig sa hukuman. Ang kanilang kwento ay mabibigyan ng katapusan na nararapat sa kanila. At sa harap ng batas, sa harap ng lipunan, at sa harap ng katotohanan, isang bagay ang tiyak. Ang hustisya na matagal nang ipinaglalaban ay unti-unting lumalapit sa kanilang mga kamay. Ang bawat biktima ay magkakaroon ng tinig at ang kanilang pagkawala ay hindi na magwawakas sa limot.